Ay hala, may kinalaman yata si congressman tuloy. Itong si Senador Rodante Marcoleta sa paglalabas nga ng isang advisory ng bagong House Speaker ng Kamara de Representante patungkol nga dito sa pagpapauwi kay Saldico. At dito sa kanang mamamayan na to, September 19, 2025, ay tila baga nasabi ni Congressman ni Senator Marcoleta na itong si Saldico ay pumuslit o nakapuslit na ang gamit-gamit ay iba ang pangalan niya. Oh, ikaw Saldico malapalos ka ha. Panoorin nga muna natin to. Paano ba nasabi ni Senator Marcoleta na Senator Marcoleta na nag-iba yata ng pangalan at paano ba kumbaga naka-impluwensya itong si Senator Marcoleta sa pagdedesisyon ng House Speaker na pauwiin na si Saldico at i-revoke na yung kanyang travel authority, no? At titignan natin mamaya may mga ibig sabihin kasi ito. Kung totoo na yung advice ni Senator Marcoleta kay Tito Soto ay sinunod niya at sinabi naman niya doon sa bagong House Speaker. Eto, panoorin natin. Kay Congressman Saldico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. OG. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. So 10 days mula kahapon, dapat 28. nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil Ang tanong ngayon, uuwi pa ba? Kasi ang magagawa lang naman ng House of Representatives ay bawiin o tanggalin siya bilang congressman. Kagaya ng nangyari kay sino ba 'yun, yung Kalbo? Kalimutan ko tuloy pangalan ni Kalbo. Yung Dawit sa kay Degamo, ano pa yun? Kalbo na yun. Anyway, baka ganun yung mangyari. Yun lang naman eh. So, ipagpapalit kaya ni Saldico yung kanyang kalayaan kung nasaang bansa man siya ngayon kesa sa uuwi at haharapin itong mga patong-patong na alegasyon dito sa flood control project na siya ang isa sa mastermind o siya ang isa sa pinaka-guilty sa mga anomalya na nangyayari ngayon o nangyari dito sa flood control project? I think no. Mas gugustuhin niyang doon na lang siya. Tignan niyo si Andy Bautista. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman nababauwi, di ba? Palaya pa yung tao doon. Nandun sa Amerika, nagdidiwaliw. At yung bali-balita nga, itong si Saldico, marami talagang bahay. Marami ng bahay sa iba't ibang panig ng mundo. Balita lang naman yun. It's not confirmed, pero posible, di ba? Sa yaman niya, nakakabili nga ng Golf Extreme na milyon-milyon ang halaga. Yun pa kayang mga magpatayo lang ng bahay sa ibang bansa? Posible, di ba? marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po, opo. September 18 yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang Oh, may usapan. Anong usapan yan, Senator Marcoleta? Ibig mo sabihin, sinunod ka ni Senate President Tito Soto?
kumakain kasi kami, Aha. Oh. pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ako, ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap. Ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat Pating. nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Bago natin ituloy yan, baka makalimutan ko. So, ang ibig sabihin, kung totoo na pinakinggan ni Tito Soto yung suggestion ni Congressman Marcoleta na kausapin yung bagong House Speaker para gumawa ng kaparaanan para bumalik na itong si Saldico sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kabulastugan, ang maganda to kasi dati itong si House Speaker Martin Romualdez, dating House Speaker, nung tumawag siya kay Tito Soto na may request yung Bryce Hernandez na wag nang ibalik sa Senado kasi natatakot daw siya para sa kanyang buhay. Anong ginawa ni Tito Soto? Ang ginawa niya, pinagbigyan niya kaagad-agad si House Speaker na hindi man lang niya kinakausap yung plenaryo o yung kabuuan ng mga senador. Kasi, siyempre, kung magde-decide siya, hindi naman pwedeng siya lang yung nagde-decide, di ba? Plenaryo So, parang, ang nangyari dito ay pinagbigyan niya si Congressman Marcoleta. Siguro, bumabawi, no? Pero ang maganda dito na mapapansin natin ay ay kayang mag-request ni Senate President Tito Soto kay bagong Speaker Bogie Faustino D. III at mapagbibigyan siya, pakikinggan siya. Well, magandang pangitain din yan, pero baka naman sinabi ni Tito Soto, oy, para makabawi-bawi man lang ako, pagbigyan mo naman ako, di ba? Pwede rin yun. At pwede rin ginawa yon ni Faustino D. III, yung bagong speaker, para naman matanggal yung speculation sa utak ng mga tao na siya ay Bonjing Jr. lamang. Na siya ay inilagay doon at si Martin Romualdez pa rin ang kumukontrol sa kanya. So yung way na yon na nag-issue siya ng advisory para sa revocation ng travel clearance o travel authority ni Saldico ay nangangahulugan o ang ipinapakita nito ay hindi ako bata-bata ni Martin Romualdez. Kita nyo yung ginawa ko? Yung inapprove niya na travel authority ni Saldico, ni-revoke ko, pinababalik ko. So, it's a win-win situation ngayon yan. Masasabi ngayon yung taong bayan na, kita nyo na, hindi ako tuta ni Martin Romualdez. Yun ang masasabi ng bagong speaker. At ngayon, masasabi din ni Tito Soto na hindi ako tota ng bagong House Speaker at malamang baka siya yung tuta ko. Di ba? Sinabi kasi niya yun sa interview. Bakit niyo sinasabing tuta ako? Tuta. Bakit sinasabi niyo akong tuta ako ni Martin Romualdez? Baka kabaligtaran na hindi ba baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Ay bakit parang nagkatotoo? Nakaiba nga lang ng tao. Hindi na si Martin Romualdez yung speaker, pero si Tito Soto, maaaring ang labas nito ay tama siya. Natuta niya yung speaker. Etong bagong speaker. Kasi kung totoong sinunod ni Tito Sen yung advice nga ni Marcoleta na kausapin mo na yung bagong Senate President. At kung sinunod niya,
So, tuta ni Marcoleta si Tito Soto. Diyos ko. Parang itong si Tito Soto, walang desisyong ginawang matino. So far nung pag-upo niya. Kasi tingnan nyo, yung unang action niya ay, yun nga, aprubahan yung request ni House Speaker Martin Romualdez na request ni Bryce. Ito namang bagong speaker, ang ginawa niya ay at least no, maganda-ganda. Kasi yun yung sinisigaw naman ng taong bayan na itong si Saldico ay kailangan ng pabalikin para naman harapin niya yung mga asunto laban sa kanya o yung mga binibintang laban sa kanya kasi wala pa naman siyang kaso, no. Anyway, tuloy natin to. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Yung mga tuna, pating. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Ayun po yung pagkatanong nyo kay Secretary. Ang sabi niya kasi, kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent dyan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? Hoy, Oh, nakakatakot ang butete. Diba? Alam niyo yung butete, yung pag hinawakan yung yung nagiging balon, yun yung butete. Ang dami-daming mga tinik-tinik sa nun sa paligid nun. Tapos pag kinain, nakakamatay. Siyempre, nakakatakot yun, Senator Marcoleta. Ikaw naman. Sinong natatakot sa butete? Nakakatakot kaya yun. Butete. so, Huwag lang butiti. Iba na yon pag butiti. Butete. pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oho. So, mula dun sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. oo, naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Correct. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa Opo. dalawang congressman na kanyang i-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi Opo. nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Abay, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Opo. Saldico at ang pangalan ni Speaker. Oo. So para pagkatapos noon, sabi ko, Nga pala, kumusta na ba si Kumusta na ba si Bonjing? May iyak pa rin ba? Parang wala na, no? Wala na. Tahimik na. liban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. Mayor Magalong din, di ba? Pinangalanan din, Saldico. At tuwirin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Imagine yan, no? Imagine. Paimbestigahan din sana kasi parang may nagkaso din sa kanya, may nagreklamo din sa kanya sa ombudsman na yung kalsada na pinagawa na papunta doon sa kanilang resort. Meron din yun, na-content ko din yun. Imbestigahan din yun. Baka naman yun. Baka naman overpriced din yun. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang yan doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Oho, pwede. Baka nga talaga. Halimbawa, pag ayaw niyang... Kasi parang late na din, late na din lumabas tong di ba?
18, eksaktong araw din. Pero kaninang umaga lang yata pumutok yun ng 19, di ba? Parang oo, pwede. Pwedeng tinawagan ni Senate President si House Speaker Boji. Ayun yung bumalik. O di kansilahin yung passport. Tama. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tebes. Parang nangyari Oo, tama. Si Arnie Tevez pala yun. Oo. kay Arnie Tevez. Oo. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Talaga? Nandito na sa Pilipinas? Ha? Si O di, Saldico. maganda. Para sa ganun, masabi na agad para maimbita ka agad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw eh. Baka yung tinanong ni Bibi Sara kung magpinsan sila, baka si Peppa Pig, yung kulot-kulot. Nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung May anong entry. aircraft ang kanyang sinakyan. Kung Di talaga. ba? Tama Anong kayo. oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Opo. Maliban na lang, sir, kung ibang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Oho. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Salcedo ko. Di ba parang middle name niya yun? Elizardo Saldi Salcedo ko. Ala! Marla. Parang Erwin Tulfo yata din to Erich Sylvester. My God. Hindi na Saldi. Oho. Pwede rin. Di hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Correct. Pero ang importante, kung nandito man yan o wala, ang importante, pinapauwi na. Oo. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ng kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Oo, Tama po ba? halimbawa, bakit yung insertion mo, puro pangalan mo? Correct. At saka yung yung bagong revelasyon ni Cho, yung DA Secretary, na parang gustong ma-involve pa ni Saldico sa fishing industry, na parang nagre-request siya ng 3,000 container ng isda para ma-import. Grabe naman yun. Lahat talaga, talagang titirahin talaga lahat nila para sila lang yung makinabang talaga makukontrol talaga nila lahat ng industriya. Malay mo, baka sangkot din yan sa bigas, baka maging sa sibuyas. Nako, Saldico naman. So anyway, kung totoo yung balita ng dalawang to na nandito na sa Pilipinas si Saldico, maganda yan. At sana ay humarap na si Saldico para matapos na to. 'Di ba? Ikaw, tignan mo nga yung nangyari sa'yo. Talagang tinira ka ng tinira. Tinanggal ka nga bilang bilang chair ng Committee on Appropriations dati. Parang ginagawa ka ng sacrificial lamb Alam mo, Saldico, magsalita ka. Alam mo, unahan mo kung may mas mataas pa sa'yo. Diba sinasabi nila si Martin Romualdez, isa din yan. Yan yung talagang pinaka-mastermind. Ang pinakamaganda rito, ilaglag mo na kung meron kang kailangang ilaglag. Kasi yun na lang yung way para at least man lang gumaan yung kasalanan mo sa taong bayan. Pag nag-tell all ka, gaya ng ginawa ngayon ni Bryce Hernandez, sabi ni Mayor Magalong nag-tell all na daw. So, kung magte-tell all ka dit, kahit hindi ka na ma-absuelto, sabihin na natin kahit makulong ka pa. Pero, mas magaan, hindi mawawala yung galit ng taong bayan sa'yo. Sigurado yan. Pero, at least, gagaan
mag-iiwan ka ng isang, at least man lang meron kang nagawang tama, na pangalanan mo kung sino ang lahat-lahat ng involved, kasi sigurado alam mo yan eh. Sigurado alam mo yan eh. So, sana, Saldico, okay, mag-isip-isip ka. Unahan mo na kasi marami nang nag-aano eh. Marami na talagang naglalabas ng mga malalaki at matitinding impormasyon. Kapag naunahan mo yung mga yon, ikaw baka pwedeng hindi naman hero, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Yun lang. Babush.